It's joke time! Ikaw ba ang boyfriend ng anak ko? Opo, tita. Aba ang galang ah. Gusto kita iho. Sorry po, tita, loyal po ako sa anak nyo. Hanggang tita lang po ang tingin ko sa inyo. Sa mental hospital, doktor nagdrawing ng pintuan sa whiteboard. Okay, kung sino ang unang makakalabas sa pintuan, ay pwede nang makalabas dito sa mental hospital. Mga pasyente nag-uunahan sa pintuan na na-drawing ng doktor. Samantalang may isang pasyente tawa lang ng tawa sa upuan. O bakit di ka sumali sa kanila? Hahaha, yung mga baliw pala ang mga yan. Bakit naman? E paano sila makakalabas dyan nandito sa akin ang susi? Amazing bro. Duk, napasukan ng daga ang bunganga ko. Paano nangyari? Lasing na lasing ako kagabi, nakanganga po ako. Okay nga, ipapasok ko itong pusa para lumabas ang daga. Nay, tinutokso po ako ng kalaro ko na anak ako sa labas. Hindi totoo yan, anak. Ang sabihin mo sa kanila, ampun ka. Ang cute mo, Inday. Ano tawag sa uod na nasa gitna ng kalsada? Hindi ko alam. Ano ba? Di uod pa din, nasa gitna lang naman ng kalsada eh. Did you hear that? Aanhin ko ang napakalaking bahay, mamahaling sasakyan, milyong-milyong kayamanan, at masasarap na pagkain. Kung ang kapitbahay ko ang may-ari ng mga iyon. Hindi natuloy ang kasal natin. At bakit? Kuya mo kasi eh. Hindi no. Gusto ka ng kuya ko. Yun nga eh. Gusto ko rin ang kuya mo. Dok, papakonsulta po. O sige, ihahubad na. Ay hindi po ako, Dok. Ito pong lola ko ang papakonsulta sa inyo. Ganun ba? O sige lola, hinga na lang ng malalim. Hotdog. Halos 10 years din pala ginugol mo dito sa loob ng piitan dahil sa kasong pagnanakaw. Ano naman palang magandang planong naiisip mo paglabas mo dito sa kulungan? Sir, pangarap ko po ang pumasok sa politika at manalo. Bakit sa dinami-dami ng pwedeng gawin paglabas mo? Pagpasok pa talaga sa politika na isipan mong gawin. Dahil gusto mo bang maglingkod sa taong bayan? Hindi po. Ano pala nagtulak sa'yo para pasukin mo ang mundo ng politika? Dahil sa politika legal po ang magnakaw. Kweng. Magamang ahas nag-uusap. Tay, anong lahi po ang mga katulad natin? Lahi tayo ng makamandag na ahas, anak. At bakit mo naman naitanong? Nakagat ko po kasi ang dila ko, tay. Ano ba to? Si Don Pedro nagpa-check up sa doktor kasi high blood siya. Sinabi ng doktor na wag na siyang kakain ng matataba tulad ng baboy at balat ng manok. Dapat kumain na lang siya ng mga lumalangoy tulad ng isda. Pagkatapos ng isang buwan, bumisita ang doktor kay Don Pedro. Tinanong ng doktor yung katulong kung nasaan si Don Pedro. Sinabi ng katulong na nasa swimming pool si Don Pedro. Sabi ng doktor, nag-eehersisyo sa paglangoy si Don Pedro. Ang sagot ng katulong, hindi po, tinuturuan yung baboy na lumangoy. Alam mo, Han, kahit 50 years na tayong kasal, nag-iinit pa rin ang dibdib ko sa'yo. Anak ng Fating, paanong hindi mag-iinit dibdib mo? Nakasawsaw yung day-day mo sa kape. Kalma lang, kalbo. Mahal kita, B. Napapansin ko yata na masayang-masaya ka ha. Bakit? Wala. Bakit masama ba ang magsaya? Oo naman, libing ng asawa mo ang nandito. Alam ko, pinaiiyak ako ng buhay pa iyan. Kung sa bagay ngayon ko rin nakita ang kabaitan ng asawa mo. Ngayong patay na. Mama mo. Si Juan at ang waiter. Pumunta si Juan sa coffee shop. Good morning po, sir. Good morning din. Magkakape po ba kayo? Ay hindi, makikigamit lang ng wifi. Siyempre magkakape no. Ang sakit mo sa bangs. Si Maria at ang sales lady. Nagtanong si Maria sa sales lady. Miss, magkano tong damit na to?
Ba't po bibilhin nyo? Ay hindi, nanakawin ko. Class, bakit hindi nakakapagsalita ang isda? Dahil po walang ngipin, ma'am. Ako po, ma'am. Ako po. Sige Juan, ano ang sagot mo? Ma'am, ilublob ko po kaya yung mukha nyo sa tubig, makakapagsalita pa po ba kayo? Ang sakit ko sa bangka. Para po. Bababa po kayo, sir. Ay hindi po, aakyat po ako. May second floor po ba ang taxi nyo?